Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, ilang tulog na lang po. Ilang araw na lang bago mag-eleksyon, ano, mga kabida. Ito po yung araw na inaabangan po ng bawat Pilipino, bawat botante, para ho makapagpili ng bagong leader o mga leaders, no, ng ating bansa. Okay? Now, isa sa mga inaabangan po sa eleksyong ito, ito pong napakahalagang endorsement po mga kabida, ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman po natin kung gaano ho ka-powerful ang block voting po ng INC. At in fact, marami hong mga kandidato ho na nagkukumahog para lang makuha ang endorsement po mga kabida ng Iglesia ni Cristo. Now, ang tanong po dito, sino kaya ang pipiliin at i-endorso po mga kabida ng INC? Lalong-lalo na po itong mga kandidato ho sa national level, pagka-senador at ito pong party list, mga kabida. Okay? Now, marami pong nagsasabi na isa sa mga guidelines na posible hong magiging basihan po ng INC sa pagpili ho ng pagka-senador po mga kabida, ito pong kandidato na hindi ho at walang planong bumoto para ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin yung posisyon po ng INC dito ho sa impeachment versus the Vice President. Kung maalala po ninyo, nagsagawa po sila ng napakalaking rally, ito pong INC, mga kabida, para lang po tutulan ito hong pag-impeach po kay Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Dahil ang kanila pong ginawang basihan, ito hong pagtutol po, panawagan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, sa mga congressmen and women, na wag ituloy ito hong plano o balak na i-impeach po ang Vice Presidente po natin, mga kabida. Subalit wala hong nakinig mula sa House of Representatives. Okay? Despite na ipinakita po ng INC yung kanila pong puwersa sa isang rally po mga kabida dyan po sa Maynila. Okay? Dyan sa Bonifacio, Fort Bonifacio, I mean. Okay? So, yun po. Hindi ho nakinig ang House of Representatives at itinuloy yung pag-entertain po dun sa impeachment complaint o complaints. Okay? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi 3 impeachment complaints po mga kabida. So, yun. Inendorso at itrinansmit po mga kabida dyan po sa Senado. So, wala hong nagawa ang INC ho doon. Siguro ito yung pagkakataon po mga kabida na ipakita ho sa Iglesia ni Cristo yung kanila hong kagustuhan na hindi ho ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpili ng mga kandidato ho sa pagkasenador na walang balak na bumoto ng impeachment, pabor kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. So, yun yung isa sa mga nakita kong magiging basihan po ng INC para sa pag-endorso ho ng mga kandidato sa pagka-senador, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong post po ni Miss Crisette Laureta Chu, aka Kifi Chu, po. Actually, posted po niya ito 14 hours ago, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, Okay? I think that whoever INC supports as senator will not push for Sara Duterte impeachment even if that person is from Alyansa. Ayan. So, hindi ibig sabihin, pag Alyansa ka, boboto ka na sa impeachment po ni VP Sara, Okay? Not saying I know who they are going to push, but just saying that even if may sumamang alyansa sa listahan ng very powerful INC block vote, it will be an alyansa member who will not vote for impeachment.
Revilla, for example, is from Alianza, but no Revilla signed the impeachment. Ayun. Kung maalala po ninyo, yung anak po ni Senator Ramon Revilla Jr., na si Brian, okay? Hindi ho bumoto, pabor po dun ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, hindi ho pumirma. Okay? At yun yung isa sa mga nakita ho na posible hong mapabilang sa endorsement po ng Iglesia ni Cristo po, mga kabida. Anyway, 10 yung Duterte, malaki yung posibilidad na lahat po yan ay i-endorso po ng INC, mga kabida. At since 10 lang po yung Duterte, may dalawang senatorial candidates na kulang, para makumpleto yung Magic 12 po, mga kabida. So most likely, isa po sa mga o dalawa sa mga miyembro po ng alyansa ang isisingit po doon ng INC, mga kabida. Hindi po natin alam kung ano yung magiging estado ho ni Senator Amy Marcos, kung siya po ba ay posibleng i-endorso po ng INC, depende na po yan, sa INC po, mga kabida. Basta para po sa akin, ang pinaka-importante po dyan na i-endorso dapat ng INC, ito pong 10 mga kandidato ho ng PDP Laban. Kasi ito ay malinaw at subok po, mga kabida, na hindi talaga boboto sakali hong palarin po itong 10 mga senador o senatorial bets, dyan po sa Senado. Hindi po ito papabor at boboto ho, mga kabida, para ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, yun po yung malinaw. Ito hong 10 mga kandidato po ng PDP Laban. And ito po yung nakikita hong malaking posibilidad na i-endorso po, mga kabida, ng Iglesia ni Cristo. So, ang dalawang slots na natira, either pagpipilian po, mula sa alyansa or mula sa ibang mga partido, mga kabida, na sa tingin po ng INC, karapat-dapat na i-endorso para ho maging senador po ng Pilipinas. Okay? So, yun po. Ipagdasal na lang po natin na sana po maganda at hindi ho magulo ang gaganaping election po ngayong Lunes, mga kabida. Well, marami pong mga haka-haka at mga lumabas na mga rumors, chismis, na baka magkaroon po ng dayaan, Kung maalala po ninyo, yung inilabas na akusasyon, ni Attorney Glenn Song laban po sa COMELEC, mga kabida, yung nangyari hong discrepancy sa final testing and sealing doon po sa Butuan City po, mga kabida, Napaka-controversial yung nangyari po doon, Okay? At medyo mahihirapan yung COMELEC na ipaliwanag yung nangyari po sa Butuan City po, mga kabida. Kung saan po ay iba yung lumabas doon po sa binoto ng isang volunteer, okay, na mga kandidato doon po sa election return kaysa doon sa baloto na kanya pong sinade po, mga kabida. Okay? Yun yung pangamba po natin, yung dayaan po sa election. Hindi naman po imposible yan, mga kabida. May mga posibilidad, na baka po may mga pagduktor yung makina. Hindi natin alam. Hindi kasi malayo yung posibilidad, na meron pong mangyaring tampering. Okay? Posibilidad lang po yan, Hindi po natin sinasabi po na gagawin yan, mga kabida. Okay? Alam naman po natin, high-tech po tayo, At since high-tech po tayo, pwede hong pasukan po ng mga hackers. Kagaya ho ng babala po, mga kabida, ni Attorney Harold Vespiso, Kaya dun sa kanya hong suggestion sana sa COMELEC, na kapag panahon po ng pagboto, sana hindi ikabit ito pong internet dun po sa makina, mga kabida. At pwede lang pong ikabit po yan pag ito po ay itatransmit na po itong resulta po ng botohan. Okay?
So, yun po. Yun yung ang ating pangamba po mga kabida na baka po ang milagro mangyayari doon po sa loob po ng makina, no? Mga kabida. At hindi naman po sinasabi natin na mali yung sinabi po ni Attorney Glenn Chong, ano? Napakalaki ang posibilidad na posibleng mangyari po yon mga kabida. Okay, kung hindi ho tayo maging critical, maging mapanuri ano sa eleksyong ito, sana bawat isa sa atin mapanuri po ano at magbantay po sa ating mga boto, mga kabida. Okay? So, yan lang po. Ipagdasal po natin yung ating election this coming Monday, May 12, 2025. At sana matiwasay at wala hong mangyayaring gulo, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion patungkol dito mga kabida? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.